At ating pong napakinggan ang mga salita ng Diyos na ating pong natalakay, na tunay nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, ng sa banal na kasulatan ay may mga bagay na dapat nating hingin po. Sabi nga ng James 1:5, tayo hingin sa Panginoon ng kaalaman at karunungan ng Diyos ay hindi naniniwala. At sa oras na ito, patuloy lang po na tayo po ay magpagamit, magsumikap sa tulong ng ating nagdilang Diyos. Sabi nga po, mayroong nagtanim, mayroong nagdilig, ang Diyos ang siya din po nagpapalalo. At sa oras na ito, tayo po ay magpatuloy po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na ating pong narinig, yung mga kapahayagan po ng Diyos, ng mga patotoo, at narin nga po sa kadakilaan at kabutihan ng ating dakilang Diyos. So ating pong napakinggan yung pinaka-key verse po na ating pong napakinggan, yung Ezekiel 18 verse 4, na ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kaluluwa ng Ama at ang kaluluwa ng Anak ay akin. So, sa Biblia, ang kaluluwa na nagkakasala ay namamatay. So, kung ating pagpapatuloy po ang chapter 18 po ng Ezekiel, so ipinakikita rin po sa talata pong iyan na ang Ama at ang Anak, at kung saan na ipinakita dito sa talata din po ito na mayroon din pong pagkakataon na ang tao na siya po ay masama. Sa kanyang kasamaan, subalit siya po ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi. So yung kasamaan na kanyang dating ginagawa ay hindi na po yun ang titignan ng ating dating Diyos, kundi yung kasalukuyan. At yun naman daw kung tao matwi na bagamat siya ay naglilingkod sa Panginoon, at ang sabi ng banal na kasulatan, kung siya po ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, kalooban ng Diyos, subalit ito'y kanyang tatalikuran at siya ay lalakad sa kadiliman, sa kasamaan, hindi alalahanin ng Diyos yung kabutihan, kundi yung kasalukuyan. Bagamat ganyan po ang sitwasyon, subalit ang Diyos ay mahabagin at mabait. Kaya yung pinakapahinga na sinabi ng Diyos noon sa verse 23, na kapag ang Diyos, sabi nga, na ang tao po ay namatay, at ang tao ay namatay, na siya namatay sa kasalanan, so yun ang sinasabi ng Diyos na siya ay nalulumbay. Sabi po rito sa verse 23, mayroong baga kung anong kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos, hindi baga mabuti na siya umiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. So dito po ipapapatuloy natin rito na kaya doon sa verse 4 na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ang components po ng tao ay body, soul, and spirit. So ang tao kapag siya po ay namatay, yung kaluluwa, ibig sabihin na yan, pero yung katawan natin ay babalik sa alabok. So yung espiritu ay babalik sa Panginoon at yung ahatulan ng Diyos. Ito po yung kaluluwa ng tao. Pang-eternal po ang kaluluwa. Ito po ay pangwalang hanggan. Paano mamamatay ang kaluluwa ng tao? So sa Bible, ating titignan patungkol po sa kamatayan. Una, physical death. Physical death, na ito po mga kapatid, ay nangyayari sa isang tao na ang kanyang buhay ay mawawala. So, kapag sabing siya po ay patay, so nariyan po sa mga ataol, nariyan po sa mga sementeryo, so nakikita natin na wala ng buhay, so yung katawang iyon ay babalik sa alabok.
So ngayon po mga kapatid, in spiritually speaking, not only in physical death, mayroon po spiritual death. Yung spiritual death na tinutukoy po, ito po yung mga tao na parang zombie, na sila po ay narito na pinakikita sa mga panoorin na po na naglalakad na wala sarili na sinasabing zombies na yung patay na buhay. So nasabi ko po, and in spiritually speaking, na mayroong mga tao in the sight o in the present o sa paningin ng ating Diyos na makapangyarihan, sila po ay buhay. Subalit sa mundong ibabaw nito, buhay sila, subalit sila'y patay sa harapan. Tingnan po ninyo, magbibigay po ng iba. Noong ginawa ng Diyos ang Garden of Eden, nang matapos po yung Garden of Eden, nang nilikha niya ng ika-6 na araw ang tao, at inilagay niya doon sa Garden of Eden, so sabi ng Diyos, lahat ng mga punong kahoy na nasa laman ng Garden of Eden, makakainin niyo, except maliban doon sa nakalagay sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 17 na mayroong halaman sa gitna ng halaman ng Eden na ito po yung nakakaalam ng knowledge na kung saan na masama at mabuti. Na ito daw po ay huwag kakanin, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay walang magsalang mamamatay ka. So dito po, dito sa verse 16, lahat ng mga pwedeng kanin doon ay pwedeng kainin. Maliban lang dito, sa verse 17, nang sabi po ng banal na kasulatan, hallelujah, na ito po, kapag ito'y nakain nila, sila po ay mamamatay. So makikita natin sa chapter 3 na sila po ay tinukso po ni Satan at nariyan po yung ahas. So nung sila po ay kumain dahil nagkaroon ng tinatawag na lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, at kumuha po si Eva doon sa punong kahoy na bunga na nakakaalam ng masama at mabuti. Hindi po ibinigay ni Satan nung ahas yung mansanas. Yun po alam natin, ibinigay niya yung mansanas. Pero si Eva ay kumuha at siya po ay kumain at binigyan niya ngayon si Adam at si Adam din ay kumain nang siya ay makakain. Anong nangyari? Sila po ay nahiya. Kumuha sila ng dahon ng mga olibo at ipinantakip sa kanilang pong mga katawan dahil nagkaroon sila ng malisya. Nang sila'y kumain doon sa pinagbabawal ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, kapag kayo ay kumain, kayo ay mamamatay. Namatay po ba si Adam at Eve? Hindi po. Nabuhay si Adam ng 930 years, nagkanak sila ni Eva ng mga lalaki at babae. So ngayon po, hindi po iyon literal na kamatay. Iyon ay spiritual death. Kaya sabi po ng Isaiah 59, 1 and 2, na ang sabi ng banal na kasulatan, ito po, ibinaling ng Diyos ang kanyang paningin sa kanila at yung tenga ng Diyos, sabi po ni Biblia, 59 verse 1 and 2, chapter 59. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi wiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi, sabi po nito, pinapag-iwalay ng inyong mga kasamaan
kayo at ang inyong Diyos at inyong mga kasalanan. Ang sabi po, ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y, taas lang mo ng konti, upang siya'y huwag makinig. So dito po ay pinakikita na yung iniquities, yung kasalanan, yung kalikuan, yung pong sin, ito po yung naging wall o pader sa presence ng Diyos at ipinakikita ng Biblia kung ating pagpapatuloy ang pangyayari, sila po ay pinaalis ng Diyos sa Garden of Eden at sila po'y namunta. So ngayon po mga kapatid, kaya pinakikita ng Biblia na ang sabi ng Biblia na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Minention ko po na mayroong mga tao na nabubuhay pero sila'y patay sa harapan ng Diyos. Pagbibigay din po ako example, malibang kay Adam at Eve, yung prodigal son. Ayon sa aklat ng Luke chapter 15 verse 24-26 o yung 32, yung pinaka-last verse, ang sabi po ng Luke chapter 15, ito po yung pangyayari. Chapter 15 verse 24, ang sabi po rito, ito po yung prodigal son na mayroong dalawang magkapatid. Yung halibugang anak, kinuha na iningi niya ng kanyang ari-arian ng kanyang mana at siya pumunta sa ibang lugar at nilustra yung kanyang kayamanan pangsabisyo sa mga bagay na makamundo. Nung magkaroon ng tagutom at wala na siya magkain, na-realize na siya po ay manumbalik sa kanyang ama. So, dumating po siya at ang kanyang ama, nang makita niya, ito po ay kanyang pinuntahan, tumakbo siya, niyakap at tinagkan, at bihis ninyo ang aking anak na ito. Bigyan niyo siya ng sing-sing, magkatay tayo, batabang bata, magsige tayo, sapagkat ang anak kong ito ay patay na. Ang anak kong ito ay patay at nabuhay. Nawala ang kasunduan. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muli nabuhay. At nawala at nasumpungan at sila nagsimulang mga kaluluwa. Buhay siya, pero sinabi niya na patay ang anak kong ito. Bakit? Dahil wala siya sa presence ng Panginoon. Hindi siya lumalakad sa kalooban ng Diyos. Lumalakad siya sa kanyang sariling kagustuhan. Lumalakad siya sa kadiliman. Lumalakad siya sa kalaswaan. Lumalakad siya sa kasalanan. Kaya sa paningin ng Diyos, siya ay patay. Two times transmination, napatay. Kaya ang sabi ng Biblia ito para isa pang versikulo na nagpapatulay sa 1 Timothy 5:6 nang sabi po ng banal na kasulatan sa English po na ganito po ang nakasaad sa 1 Timothy 5:6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Bagamat siya po'y nabubuhay, subalit sa kalawyawan, sa kasalanan, hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Lumalakad siya sa kanyang sariling kagustuhan, katuwiran, at ang sabi ng Biblia, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Gumagalaw ito, kumikilos ito, katulad po ni Sister Berta, Sister Maricel. So, gumagalaw po ito, malusog ang katawan, nagsasalita,
nakakakita, pero sila, yung mga taong ito na tinutukoy ng banal na kasulatan, hindi po yung mga kapatid natin. Binisyon ko na po yung mga pangalan nila. Sila ay patay. Dahil, sabi ng Biblia sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mayroong pag-asa ang santaong dati tayo rin po ay mga makasalanan. Kinahabagan, kinawaan, minahal, kinalinga, kahit pinatawad, pinagpala, biniyayaan po ng kaligtasan ng Diyos. At ito po ang nakakatakot sa lahat. Ito po hindi natin nahawak ang ating buhay. Kung ang tao ay namatay, sabi po sa pagkakasala, ang kaluluwa ng tao ay mamamatay. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ano ang kasalanan? 1 John 3:4. Kung walang batas, kung walang kautusan, maging sa Old Testament, walang kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay ang pagsalansan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalansan sa kautusan. Ang kasalanan, kung walang batas, kung walang law, kung walang batas na binigay ng Panginoon, bagmat in the Old Testament, law, by grace tayo ngayon, pero meron pa rin batas si Kristo. So, anong kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng ating Panginoon. Kaya mayroong ebanghelyo, mayroong gospel. Dito natin malalaman kung ano ang will ng Lord, kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, darating ang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Revelation chapter 20, 1-6, so 40 and 4, ating basahin, tingnan natin ito, na mapalad yung mga taong sila man po ay nawala ng buhay. Dito pinakikita, nagkaroon ng pagbubugot ng ulo. Nakita ni John the Beloved na ang mga tao ito'y handang mamatay. Handang ialay ang kanilang buhay para sa Diyos. At handa nilang ipaglaban ang kanilang faith, ang kanilang pananampalataya, na hindi nila ito ipagko-compromise. Hindi po nila ito ipagpapalit. Hindi nila ito ipagbibili. At handa silang mamatay para sa Ebanghelyo, para sa Panginoon. Kaya sa ng Biblia, for to be in Christ and to die is gain. So, pinagkikita dito, tingnan po ninyo na handa silang mamatay para sa ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, dito po sa verse 3, magdiyan na po tayo, at siya'y binulig
Dito po, mayroong nakasaad na 1,000 taon, verse 4. Sa verse 4 po, magdiyak na po tayo. At nakakita ko ng mga naglukang at may mga nagsiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa pagtuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sabi po rito sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda. Ang sabi po rito, at sila'y nakabuhay, sabi po, at si paghahanap kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Verse 5. Ang sabi po, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa magganap ng 1,000 taon. Ito ang pagkabuhay na maguli. Verse 6. Mapalad, ang sabi po, at banal ang makakalakip. Ang sabi po, unang pagkabuhay na maguli, sa mga walang pangyarihan, ang ikalawang kamatayan. Yung tinatawag na ikalawang kamatayan dito, yung second death, ito yung kapag ang tao'y namatay, nagkaroon ng white throne judgment, and then yung pangalan mo hindi nakasaad sa aklat ng buhay, sa kordero, at nariyan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tatapon sa lake of fire. Ito yung tinatawag na second death o ikalawang kamatayan. Kaya sabi ng Biblia, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang kalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging masasagot Diyos si Kristo at magagaling kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ang pinag-uusapan po dito yung kamatayan. Ang pinag-uusapan po dito yung mga kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. And one day na magkakaroon ng white throne judgment, after ng twinkling of an eye, rapture of the church, dito po sa Revelation chapter 20, ating pong basahin. Yung na-mention ko po, pero babasahin ko po alang-alang sa mga kapatid natin na mga naging bisita, chapter 20, na dito po, chapter 11, dito po sabi niya, great, small, rich, poor, bond and free. So, ibig sabihin, lahat ng mga kaluluwa. White throne judgment. Tapos na po yung pagkabuhay na maguli sa mga saints. So ito na po namatay na hindi po nakasama sa rapture of the church, and sa Biblia, sila na rin po ay kasama sa white throne judgment. Verse 11 at binigyan, chapter 20 po. Chapter 20, verse 11, na ganito po ang nakasaad. At nakita ko sa malaking luklukan, maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at wala na sukong kalalagyan nila. Verse 11, yung sabi po, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa mga harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Tingnan po ninyo. Itong una, at nangabuksan ang mga aklat. Ang mga aklat na ito na nangabuksan ay ang aklat ng mga gawa. Sapagkat ang bawat isa sa atin, lahat ng nabubuhay na narito, so sa tulong ng Panginoon, by the grace of God, wala na tayo yan. Kapag nakasama tayo sa rapture. Dahil ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga gawa. Pero ang sabi ng 14:13, yung namatay, bago ko magpatuloy, yung 14:13 po. Ang sabi po, 14:13, chapter 14. Chapter 14, verse 13. At narinig ko ang isa nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay
Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mga pahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kung ano ang ating ginawa sa mundong ibabaw nito habang tayo ay nabubuhay, lahat po ay recorded. Lahat po ay nakatala. Hanggang ang tao ay pumanaw sa mundong ibabaw nito. Mga kapatid, ang sabi po, sila po ay naghihintay, nagpapahinga sila, pero darating din ang araw, susunod yung mga gawa. At ang mga ito ay nakamatay kay Kristo, at ang mga gawa nila ay ayon sa katuwiran, kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan. Sila po ay sure na same na po. Pero ang tinutukoy sa Book of Revelation na at binuksan ang mga gawa. Balikan po natin yung chapter 20, verse 13. At nangabuksan ang aklat ng mga gawa. Ibig sabihin, maraming mga books ang mga nabuklat. Dahil aklat ng mga gawa. So, ang bawat gawa ng tao, hindi niya ma-i-deny. Kung ano ang sinasabi mo na ikaw ay nagsisinungaling, na pinaiindihan mo, ipakikita sa iyo ng Diyos, ito ang ginawa. Kung ano ang ginawa mo, patutunayan ng ating Ama at hindi ka maaaring makapagsinungaling. Kahit na ikaw ay nagsisinungaling, ipakikita ng Diyos na ikaw ay nagsinungaling. At nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang sabi nito, nabuksan ang isang aklat at nabuksan ang aklat nito po yung Book of Life. At ang sabi ko ito, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Verse 15. At, ay po, 42 muna pala. At ang kamatayan, at ang Hades, ito pong Hades, o Hades, ito po ay tinatawag na hell, impyerno, Sheol. So yung iba naman, ginagamit ulit tinatawag na Gehenna, na ito po yung in the Old Testament sinasabi nilang doon yung mga nangamamatay na sinusunod yun araw at gabi, doon inilalagay, tinatapon ng mga patay na sinasabi nilang Gehenna. Pero yung Sheol, at ito po yung tinatawag na Hades. Pero sa English no, sa King James Version kasi nakalagay po ito, hell, impyerno, at ibinulid sa dagat-dagatang apoy. At ang kamatayan at ang Hades, dito po sa Zechariah chapter 6, 1 up to 8. At muling sinabi ni John the Beloved sa Revelation chapter 6, 1 up to 8, kung sinabi ni Zacharias sa Revelation, bahagi nito, ibig sabihin, yung tinatawag na 4 horses. Mayroong tinatawag na white horse, mayroong red horse, hindi po yung iniinom na anak. Red horse. Mayroong tinatawag na black horse, at yung grisel, na tinatawag na pale, yung kulay abo, na ito po, 1/4 o 1/3, kundi 1/3, 1/4, na mga mamatay ang mga tao nang dahil sa salot, nang dahil sa gutom, at mabangis na hayop. At ang sabi ng Biblia, sila'y pinapatay, namumuna ang kamatayan,
at kasunod niya ay ang impyerno. Yan po ay nasa Revelation at Zechariah. So yung Hades nito, ito po yung apat na espiritu. Pero sa tinatawag 1 to 8 po yan, ito po yung apat na kulay na kabayo. Revelation chapter 6, verse 7 and 8, ito po, at nang buksan ikapat ng tata, ay narinig ko ang kilig na ikapat na nasa buhay na nagsasabi. Tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Ito po yung kulay abo. Sa Zechariah, nakalagay po siya, grisel, pero dito po fail. Ito po yung isa ng kulay. At ang sabi po, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila pinagkalooban ng kapamalaan na ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay, 1/4 po, sa buong mundo. Gaano karami, billions na mga tao sa mundong ibabaw. So, sabi po ng Biblia, ito po, kapag sila namatay, kasunod na yan. So, balikan na po natin yung gawin ng Panginoon sa araw, batalakay po yung 6 apat na kabayan. 20, verse 14, ang sabi po ng Biblia, ito at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Mayroon pong dagat-dagatang apoy. Kung meron tinatawag na impyerno o hell, at yung mga nasa impyerno, sila po ay itatapon pa sa lake of fire. Ito yung second death. Ito yung final judgment. Ito yung white throne judgment na sinasabi ng Biblia. Ang sabi ko, ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumbuhan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. At ang nakakatakot, eternal na po yan. Araw at gabi, walang kapahingahan. Walang blower, walang aircon, wala pong pamaypay, wala ang presence ng Diyos. At yan ang nakakatakot. Kaya sa mga gospel, sa mga sinulat, sinabi ng Panginoon, mas marami pa yung minention niya patungkol sa impyerno kaysa sa langit. At ang impyerno ay hindi ito para sa atin. Hindi ito para sa mga tao. Dahil sila'y mahalaga, sila ay mahal ng Panginoon. Subalit, kung hindi tayo susunod, yun lang ang sakla. Sabi ng 26 verse 41 ng aklat po, o 25 verse 41 ng aklat ng Matthew, nang sabi po ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 25 verse 41, na ganito po ang nakasaad. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Yung mga nasa kaliwa, ito po yung parable na binigay ng Diyos, sheep and goats. Yung mga tupa, sila yung mga anak ng Diyos. At yung mga goat yan ng kambing, pero sila po ay naglilingkod sa Panginoon, kumikilala sa Diyos. Sila po yung nasa kaliwa at sila po yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia sa mga kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Tingnan po rin yun.
Inihanda ang impyerno at yung dagat-dagatang apoy sa diablo at sa mga anghel. Itong mga anghel, hindi po itong mga taga-pagbantay po natin, hindi sila Gabriel. Kundi yung mga angel nito, ito yung mga tinatawag na mga fallen angel, na kung saan na nangunguna si Lucifer, tinawag na dragon, matandang ahas, Beelzebub, na yan kung saan, mga kapatid, ito po si Satan at ang kanyang mga kampon. Yung mga evil spirits, sila po yung nakatala dito, native sa diablo at sa kanyang mga anghel. Illumination para sa mata. Ang sabi po, at pasa apoy na walang hanggan na hinihanda sa diablo at sa mga anghel na masama. Subalit nais ng kaaway na ang tao ay kanyang kunin at makasama sa walang hanggang pagkakahan. Kaya once na tayo ay nawala ng buhay, nawala sa kamay ng Diyos, nawala sa presensya ng Diyos, na tayo'y namatay sa kasalanan, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga. For the wages of sin is death. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang Biblia ay nandiyan. At ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos is like a mirror. James 1:23. So, alam natin, ang ating mukha, kung sa literal nakikita natin, lalo yung mga kababayan, lipstick, eyebrow, okay, may aking mukha lipstick, Diyos sa ating kapasada. So, tipipis sa kanila talagang hindi mo yung babae. Lalaki na talagang dyan yung saging bomba yan, hindi mo yung masira. May kalabang kisalamin, lalo na yung itsura. Literal. Subalit, kaya nilagay ko sumalit. Merong mga mandarayang mga salamin dito sa literal, di ba? O kapugi ko kayo. O kinitsura, sabi na, matsura. Sabi na, mga duko, lalim kayo naman na, nakatsura yan. Mga right sa langit. Ha? Sa mga driver, minsan yung sa mirror, meron ng daraya. Tinitignan mo, malayo, pero ang lapit na pala. Pero, sa spiritual na pamumuhay, ang salita ng Diyos, James 1:23, hindi kailan pa man mandaraya ang salita ng Diyos. Katotohanan po ang salita ng Diyos. Kung ano yung nandyan, kung ano yung sarili mo, yung nakasalpod yan, nakikita mo yung sarili mo. Kung tayo ay nasa tamang daan, o iniwan na natin yung dating daan. Alam din natin ang ating mga ginagawa. Ang nakakatakot po, mawala ang ating buhay. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Pero tayo ay tinubos ng Diyos ng kain kanyang banal na dugo. Binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng pagkakataon. At tayo ngayon ay may lakas pa. Binibigyan tayo ng pagkakataon na dapat natin ayusin ang ating mga relasyon.
sa ating Diyos na makapangyarihan. Hindi natin mabiblame, hindi natin siya masisisi pagdating ng araw. Dahil nariyan ang kanyang salita, ang kanyang mga paalala, ang kanyang pangungusap sa bawat isa. At ang buhay natin ay hindi natin hawak. At ang bukas ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Nakakatakot kung mawala ang ating buhay na hindi tayo naganda sa araw ng kamatayan. Kaya sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo kay Ezekiel na siya mamamatay na. Ayusin niya yung dapat niyang ayusin. Pero nakiusap si Ezekiel, Panginoon, alalahanin mo yung aking mabubuting gawa. At nakita ng Diyos yung pagluha, yung magtamis ni Ezekiel, na habang ang naawa ang Diyos kay Ezekiel. Sabihin mo, Isaiah, na siya ay lulutuan ko pa ng 15 years upang mabuhay. Tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na ayusin natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating harapan. Ang nakakatakot kung huli na ang lahat. Yan ang nakakatakot. Papalag tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binuksan ng Diyos ang ating mga pangunawa na ating makilala ang katotohanan. Dahil may mga tao na walang pag-asa. Dahil sinibulan, dinidespise na re-reject ang katotohanan. Mga kapatid, yan po ay totoo. Na sino man na hindi nakasaad ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa dagat-dagat. Huwag lang niyong isipin, once you are saved, always saved, eternal security. Na kahit ikaw ay mabuhay sa kasalanan, manglalasing, na yan po, mga kapatid, yung kalayawan, gawa ng laman, ikaw ay saved, hindi po. Last natin narinig, those people who will not enter into the kingdom of God na mission. At ang kaligtasan ay individual. At nililigtas tayo by the grace of God, by the mercy of God, at sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, magdalangin tayo. Magpalalahanan tayo. Magtulungan tayo. Kung meron mga kapatid na sila man ay nasilo ng kaaway, kung sila man ay nasa pagkakasala na yun, idalangin natin sila sa Panginoon. Tulungan natin sila makatayo. Huwag natin sila i-judge. Alalayan natin, pero yung mali, hindi dapat sundin. Pero haba at awa, dahil sila'y ating mga kapatid, nadaya lamang ng panandamdamin, nadaya ng tao, at nariyan ang kapatid, tulungan natin sila. Dahil nakakalungkot, masakit po mga kapatid, nasasaktan tayo kapag tayo po ay magdalangin sa ating mahal. Kaya tayo na naririto, na nakatayo, malakas sa tulong ng Panginoon, hindi rin natin alam ang bukas. Kaya mga kapatid, ayusin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang dapat natin gawin. Magpatuloy lang tayo, kahabagan tayo ng Diyos, kaawaan tayo ng Diyos, at ang Diyos ang siyang sumakot sa ating mga buhay. Ang kapatid, masakit man, pero yan ang realidad. Darating ang araw,
Sabi ng 11:22, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay mayroong kabagsikan. Mayroong kabagsikan ng Diyos, ang sabi ng Biblia. So siguro po, mga kapatid, na-encourage ko po kayo na yung mga kapatid natin, invite natin sila, mag-share tayo, paniwalaan tayo, hindi paniwalaan. Katulad po ng ginagawa ko ninyo, brother, Ben, ang gawin po, mag-share, magbisita, maniwala sila, hindi maniwala, ang mahalaga, nagtatanim po tayo, gumagawa tayo sa uwasan ng ating mahal na Panginoon. May pagkakataon talaga kahit ako, isa napapahiya kapag nagsishare. Pero hindi ko po tinitingnan niya. Ang mahalaga, magpatutog ka, magbahagi ka, yun po ang mahalaga. Kung sila'y nasa mabuting lupa at sila'y lupa ng Panginoon, makikinig sila sa salita ng Diyos. So,